Makakapanayam natin si Chief Superintendent Arnold Gunakaw, ang hepe ng PNP Highway Patrol Group. Magandang tanghali po, Chief Superintendent Gunakaw. Magandang tanghali kasi magandang tanghali din sa inyong kasamahan. Opo, kanina pong bandang alas 10 daw ng umaga, walang galawan dito po sa may area ng southbound lane ng EDSA mula Cubao hanggang Quezon Avenue, pati raw Elliptical Road at East Avenue. Ano po kayang dahilan nito? Yung mga buses po yan kasi hiniwalay na pa natin yung daanan ng mga buses. So yung mga buses po, talagang doon na sila sa bus lane nila. Opo. Yung mga private vehicle lane, hindi na sila pwedeng dumaan doon. So yung mga private vehicles nakagalaw po, pero yung mga buses hindi po gumagalaw. Dahil unang-una po, nasa kanila na yung pagdidisiplina ng sarili nila. Dahil dapat titigil sila kung dapat saan sila titigil. 2 lanes o 3 lanes pa yung na-occupy doon sa service road. So, pagka hindi naging disiplinado yung drivers doon, naapektuhan yung kapwa nila mga sakyan na base. Kasama po yung kasama po sa mga flyover, no, yung hindi na nyo pinapayagan, yung mga bus ang pinapayagan lang sa flyover ngayon, yung mga tourist buses, mga point-to-point buses, at provincial buses. Pero yung mga lahat ng city buses, doon na sila sa service road talaga. Dahil ever since, lagi nirereklamo yung mula kahabaan ng Kamuning hanggang sa Pitwa Zone na yung mga buses kinukuha na yung lanes ng private vehicles. So, yun ang ginawa natin na exclusively para sa buses yung bus lane talaga. Opo. Pero matagal nyo na pang ipinapatupad ito, hindi ho ba? Yung bus lane para lang sa mga bus. Pero ang sinasabi nyo po simula kanina ay talagang stricto, hindi nyo na pinapadaan sa private lane yung mga bus. Ganun ho ba? Oo, kasi madaling araw pa lang, sinabihan ko ng task force commander ko na bantayan doon sa approach ng Kapuning flyover yung mga city buses. At doon lang sila sa loob talaga dadaan. Service road talaga sila dadaan. So, inaasahan po ba natin na mag-i-improve ito kapag nadisiplina na yung mga bus drivers na huwag namang humarang sa lugar ng mga private vehicles kapag sila pumipila para sa bus lane? Sigurado pa yan. Pag naging disiplinado yung drivers na, pagka stricto yan na doon sila sumusunod na sa bus lane nila, uusap din po yung mga sakyan. Kasi dapat pa yung mga bus drivers, pag nagbaba ng masakyan, tatabi sila. Kung hindi sila tatabi, apektado lahat yung mga buses sa likod nila, ganun din ang mangyayari sa kanila. Later on, pag yung mga bus sa harap nila, hindi sa tamang babaan ng pagbaba, hindi sa tamang linya, titigil, apektado rin sila. Kaya dapat sila mismo, disiplinahin nila sarili nila. Nabanggit niyo po yung pagdidisiplina, pero yung enforcement ho, kumusta yung panguhuli po sa kanila at paniniket? Dumami na ho ba yung natitikita mga bus drivers dahil dito? Marami na po. Yung actually, MMDA, halos lahat na naninikit. Yung highway patrol, hinuhuli, tapos pinapatikit lang sa MMDA. Marami pong natiketan na. So, tuloy-tuloy pa rin po. Gaya kanina umaga, sabi ko dun sa Task Force Commander, dahil napansin ko may mga city buses pa rin may matitigas ng ulo, so pinaghuli po yung mga yun. Pero bakit po sa palagay nyo, meron pa rin mga bus drivers na talagang ayaw magpadisiplina o talagang hindi alam yung mga batas trapiko? Bakit po meron pa rin mga ganito kahit na napakahigpit na ninyong pagpapatupad? At sinasabi nga ninyo, tuloy-tuloy naman yung panguhuli at paninikit sa kanila. Ugaling Pilipino po yun. Katunayan nga po, 30 years na sa EDSA, hindi pa natin na-attain yung gusto natin pagbabago. Dapat kasama sa pagbabago yung disiplina sa kalye, disiplina sa traffic. Siguro po, ang ibig nyo sabihin ay kaugalian ng mga Pilipinong nagdadrive along EDSA kasi siguro mga Pilipino hindi naman ganito kawalan ng disiplina, hindi ho ba? Yung mga nagmamaneho sa EDSA, ganito na lang yung nakaugaliang pagmamaneho. Hindi lang po sa pagdadrive, yung kaugalian ng Pilipinong ganyan. Sa iba aspeto rin. Kaya hindi ho tayo nag-i-improve. Dapat pagising na po tayo sa katotohanan. Bukod po sa paghihigpit at talagang pag-confine sa bus lanes dito sa mga bus na dumadaan dito sa may EDSA, ano pa po yung mga ibang plano ninyo para mapaluwag? Ito na mga private lane na dinadaan ng mga sasakyan. Hindi na ho natin mapapaluwag ang EDSA. Structurally, hindi na ho talaga mapapaluwag yan. So ang kailangan talagang gawin lang po natin dyan ay mapagalaw ang masakyan, tuloy-tuloy yung paggalaw ng masakyan. So yun na lang po objective natin, yung luluwag. Hindi na ho luluwag yan at dumadami pa nga ang sasakyan na bibili ngayon dahil sa mga promo. So ang intentional natin dyan, tuloy-tuloy po yung takbo ng masakyan at nagipagtulungan po tayo sa mga lokal na gobyerno upang yung mga sasakyan na magagaling sa EDSA ay makakabaybay doon sa mga side street.
na kung saan palabas yung mga sakyan. Nabanggit niyo po yung side streets. Kumusta po yung pagtatanggal ng mga illegally parked na vehicles dito sa mga pwedeng alternative na mga ruta? Tuloy-tuloy pa rin po yung clearing ng mabuhay lanes natin. At sabi ko nga, ugali natin mga Pilipino, marami na ho nahuli, marami na po nasabihan, marami pa rin nagpaparada doon sa mga mabuhay lanes. At kasama po diyan yung pagbibigay ng permit ng mga barangay at saka lokal sa mga site, sa mga streets. Dapat ang mga streets hindi parking. Those streets should be used by motor vehicles, but it should not be used as parking ng mga sasakyan. Ginawa, pagkakitaan ng local government, ginawa ang parking. Dapat po, may national law yan na papalabas. Kahit na mga local government ng area, ang street, dapat may batas dyan pang national na bawal ang parada kahit anong sakyan, kahit saan lugar basta nakalye. Batid naman po natin na limitado yung mga tauhan ninyo at maging ng MMDA. So may mga lugar talaga na hindi nyo talaga matututukan. Kanina lang ho, papunta ako dito sa opisina, may nakaharang na bus doon sa private lane pag kaliwa patungong EDSA mula po sa elliptical road. So, masikip po talaga, nakaharang yung isang bus na yun at walang nanghuli kasi nga walang pwesto na MMDA doon na kaya ay mga tauhan ninyo. So, ano po pwedeng gawin ng mga pribadong individual na nakakakita ng ganito mga violations? Meron po mong kahit tayo doon sa tinatawag na no contact apprehension. So, doon sa no contact apprehension, pwedeng kunan nila na picture, pwedeng kunan nila na video at ipapadala sa MMDA para matikitan po ng MMDA. So, basta po mangyayari doon. So, basta po malinaw yung violation. Hopefully po, magpapalabas po yung MMDA ng parang website nila kung saan may upload yung mga kuha ng video at pictures ng mga mamamayan para matikitan po yung mga buses or motor vehicles na concerned na nag-violate ng traffic rules and regulations. Ano po yung requirements dito? Dapat of course malinaw na may violation at makuha yung, makikita yung plaka nung nag-violate na sasakyan. Opo, kung kaya nilang ma-insert yung date and time kung kailan nag-violate, mas maganda po. Well, sana nga ho, maipatupad ito dahil of course force multiplier, yung mga libu-libong mga private vehicle owners na dumadaan dito sa EDSA. Of course, maging yung mga public utility drivers na sumusunod naman sa batas trapiko. Maraming salamat po sa inyong oras, Chief Superintendent Arnold Gunakaw. Maraming salamat din sa iyo, Rafi. Mabuhay kayo. Salamat po. Ang hepe po ng PNP Highway Patrol Group.